salamat. Purihin ka, Panginoon, at sambahin ka, Ama, sa oras na ito. Patuloy kami, O Diyos, na dumudulog sa trono ng biyaya. At minsan pa, Ama, hallelujah, lubos ako nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa gabi ito, salamat sa mga pagpapala, sa kalakasan at sa isang matagumpay, Panginoon, na buhay na aming tinatamasa, Panginoon. Kapiling mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat sa ganito mga gawain na inikalo mo sa amin dahil dito kami patuloy na lumalakas, Panginoon. Maraming salamat. Purihin ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Makakaupo na tayo, mga kapatid, at patuloy tayo sa pang-5 ng ating tinatalakay, mga kapatid. Hallelujah. Growing in the knowledge. Huwag kayo mag-alala, dalawa naman yung announcement ko sa Bulacan at dito. Nagulat din sila kagabi sa akin. Sabi, ano yung ililipat? Nakatingin sila sa akin. Sabi ko, ililipat na po natin ang ating oras na alas 7:30. Akala ko lang may darating bakuhin. ng alas 8:20. Kasi nagdatingan sila, alas 8:20 na eh. Dumami yung tao eh. Kaya alas 8. Ang dami namang kagabi talagang dumalo. Pero mga 8:20 na kasi nakasanayan na alas 8 pasado na nagpapasimula. Kaya sabi ko, nakatulala sila lahat. Sabi ko, ililipat na po natin ang gawain ng 7:30 sakto. Kaya pinasimulan ko kagabi, 7:30. Walang mga sumilin. Pinasumilin ko yung ladies, mga kapatid. Nagulat sila. So, ganun lang. Kung minsan, mga kapatid, huwag tayong manalig sa yung salitang conclusion. At is na lang tayo ensayo. Kailangan, sige pa rin tayo kahit natin i-bless tayo ng Panginoon. Kasi dyan nga tayo nakikita, mga kapatid. Kagabi, na pinanood ko yung documentary ng INC, mga kapatid. Pinanood ko lang. Hindi naman para gayahin ko yun, kundi nakita ko lang yung pasimula talaga nila. Alam mo, nakita ko doon yung kanilang, isipin mo nga, mga kapatid, democratic form of worship, pero nagkaisa sila. Nagpasimula lang din sila sa maliit na gawain. Maliit lang na gawain. Lahat naman nagpasimula. Pinangunahan ni Felix Manalo, mga kapatid. Hindi nung nawala si Felix Manalo, si Eranio Manalo. So hanggang ngayon, mawala na si Eranio Manalo kasi noong August 31, namatay siya last year. Ito naman si Eduardo Manalo, mga kapatid. So, talagang ang kanila lang talagang commitment yung pagkakaisa niya sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, alam ko na mapapangyari din sa ating mga kapatid yung mga bagay nito. Basta patuloy lang tayo, wala lang tayong hindi lang tayo susuko, wala lang tayong sawa, mga kapatid, sa patuloy na paglago sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. So dito, mga kapatid, growing in the knowledge of Jesus Christ, pang-5. So dito, ito na yun, controlling yourself. Sa 2 Peter, sa 1 and 6, and to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, endurance. Hallelujah. So ito yun. What it is, control, to control ourselves. So, habang ang mga taras, people seek to grow in the knowledge of Jesus Christ. Hallelujah. So, sabi ko nga, balikan natin, nagpapasimula sa pananampalataya, tapos dinagdagan ng kagalingan, at naghahangad na lumago pa, patuloy na lumago, mga kapatid, para mag-increase pa yung kaalaman, mga kapatid ko, sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. So, wala lahat ang paglago, mga kapatid ko, ano ba raw ang knowledge, ano ba raw ang kaalaman between good and evil, mga kapatid. Hallelujah. Kung hindi natin tuluyan o maunawaan, mga kapatid, para makontrol ang sarili natin, mga kapatid. So, wala yun, wala lahat. Kung ang kaalaman, mga kapatid ko, mapapa sa atin, natututo tayo mag-share ng gospel, pero hindi natin makokontrol yung sarili. Useless din lahat yun. Wala din kabuluhan yun, mga kapatid. Amen. Amen. So, ang self-control ay isa sa attributes
para sa paglago natin, mga kapatid, how to grow in the knowledge of Jesus Christ. Isang attribute, isang katangian, isang kaalaman, mga kapatid, hallelujah, ang self-control. Kung paano kontrolin ang sarili, mga kapatid. Hallelujah. So, ang definition daw ng self-control, sa Greek word, mga kapatid, is, ang ibig sabihin nito is enkratia. Ibig sabihin ng enkratia means the word kratos, meaning strength. Meaning strength. Ang kahulugan daw nito ay may kalakasan ka. Hallelujah. So, dinefine ito ng mga various scholars, mga kapatid. At ang sabi nila, una, one holding himself. Talagang hinahawakan niya. Kinokontrol niya ang kanyang sarili. So, pangalawa, the virtue of one who masters his desires and passion. So, talagang, kumbaga sa ano, minamaster niya, kinakabisan niya, mga kapatid ko, yung kanyang pagnanasa at yung kanyang passion, mga kapatid, or pag-aalab, hallelujah, sa kanyang buhay. Especially raw, mga kapatid ko, lalo na sa mga sensual appetites. Minamaster daw yun, mga kapatid. Mahalaga yun eh. Sa bawat Kristyano, bakit, mga kapatid? Kasi tayo ay meron tayong, merong gustong sirain, merong gustong pasukin ang kaaway, mga kapatid ko, sa ating buhay para masira lang ang ating faith sa Panginoon. Everybody say amen. Amen. At makikita po natin ngayon, mga kapatid, especially, mga kapatid ko, ang kapanahunan natin, sa panahon natin ngayon, ang paglakas ng puwersa ng lust of the flesh. Yes. Diba, mga kapatid? Marami na po, kaya nga, kay rami ng winasak na tahanan. Kay raming nasisira, mga kapatid ko, na relasyon. Maraming napapabantog, mga kapatid ko, na naguluhan sa mga bagay na ito, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. So, kung minamaster natin yung iba, mga kapatid, meron tayong kaalaman, meron tayong kagalingan, meron tayong pananampalataya, mas lalo din nating mastering yung self-control. Sa lahat ng bagay, makontrol natin, mga kapatid, para kung ano man yung, hindi man siguro, mga kapatid, lust of the flesh, hindi man siguro, mga kapatid ko, sensual desire, or hindi man siguro, mga kapatid ko, ano pa mang bagay, hallelujah, na pwedeng dumating sa ating buhay. Basta sa lahat ng bagay na pwedeng sumira sa ating pananampalataya, yan yung dapat talaga makontrol sa ating mga sarili, mga kapatid. Amen? Amen. Especially temptation. Maraming temptation sa buhay. Yes. Hallelujah. Maraming mga masabi nating influences, mga kapatid ko, na ginagawa ang kaaway para sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya nga dito, mga kapatid, sundan lang daw natin yung katwiran ng Panginoon. We should follow the righteousness of God, mga kapatid, na nire-representa palagi ng ating Panginoon, mga kapatid ko, bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod ng Panginoon, na sa lahat ng bagay, mga kapatid ko, ang response natin sa ating mga sarili, mga kapatid ko, ay pag-control talaga. Kahit saan ka ngayon, sa kalsada, kung wala kang self-control, mapapaaway ka. Amen. Magmamaneho ka ng sasakyan, mga kapatid ko, mapapaaway ka kung wala kang self-control. Kaya nga, pag mainit ang ulo talaga, dyan, mga kapatid ko, lumalabas yung out of control, mga kapatid, sa totoo lang. Ako malimit na, kaya nga, humingiti na lang ako, mga kapatid. Hallelujah. Kasi kailangan mong kontrol ang sarili mo. Kasi pagka natapos yun, mga kapatid, yun ang resulta. Ano ang resulta? Either ikaw yung mapahamak o makapahamak ka. Yan yung isa. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng mga apostol sa Acts chapter 24, verse 25, ganito ang sinabi niya, mga kapatid. 24:25. At samantalang siya ay nagsasalaysay tungkol sa katwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghukom na darating, ay nangilabot si Felix at sumagot, "Ngayon humayo ka at pagkaroon ka ko ng kaukulang panahon ay patatawag kita." Ito yung kwento ni Apostol Pablo at ni Felix, mga kapatid ko, na taga-usig. Nung inusig siya, mga kapatid. Hallelujah. Kasi si Pablo, dinipensa talaga niya yung katwiran ng Diyos. Although, mga kapatid ko, parang kinocross-exam siya, mga kapatid, pero hindi niya hinahayaan na ang katwiran ng Panginoon ay mawala sa kanyang buhay. Kaya kontrolado niya ang kanyang
kanyang sarili because of God. Dahil sa Diyos, mga kapatid, Amen. hallelujah, na siyang kumikilos sa kanyang buhay. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, isa pa, mga kapatid ko, para makapamuhay talaga tayo dito, ay nandun yung bunga, sabi nga, mga kapatid. Isang elemento, mga kapatid ko, ng bungang ito na mapangyari sa atin para makalakad tayo sa Espiritu ng Panginoon. Galatians 5:23. Anong sinabi ni Apostol Pablo? Kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautosan. Diri mo, mga kapatid, ito sa pagpipigil, sa self-control, mga kapatid ko, hallelujah, lumalakad tayo sa Espiritu ng Diyos. Amen. Pinapangunahan tayo ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sa paglilingkod sa Panginoon bilang mga manggagawa o mga lingkod ng Panginoon, ganun din ang requirements ng Panginoon sa atin. Sa paglilingkod sa Panginoon. Buksan natin ang sulat ni Tito, mga kapatid, sa Tito chapter 1 and verse 8. Ganito ang sinabi, mga kapatid. Kundi magpapatuloy, maibigin sa mabuti, mahinahon ang pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil. Ayan. Yun yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen. Mahinahon, kontrolado ang sarili, nag-iingat, mga kapatid ko, sa sarili. Ganun talaga, mga kapatid. Sometimes, kung minsan nga, mga kapatid ko, medyo, sabi nga, masasabi natin, sapagkat tayo tao lamang, mga kapatid. Hindi mo pwedeng may katwiran sa Panginoon sapagkat tayo tao lamang kasi meron tayong salita ng Panginoon na siyang nagtuturo sa atin talaga para magkaroon tayo ng self-control sa lahat ng bagay, hallelujah, sa buhay po natin, mga kapatid. Pagka dumarating na ang anumang classic temptation sa buhay natin. Ang temptation, hindi lamang, mga kapatid ko, hallelujah, sabi ko nga, mga kapatid, sa sensualities, ang temptation, maraming klase yan. Maraming klase. Temptation, mga kapatid ko. Kaya nga, pagka tayo hindi makakontrol sa ating sarili, mga kapatid, minsan ang mga pagsubok, ginagamit yan para mawawalan tayo ng control. Amen. Minsan, mga problema sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Pagka naabulito ka na, mga kapatid, wala kang self-control, kung ano-ano na lang, ang nasasabi mo, nagagawa mo, naisip mo. Amen. Dahil out of control ka na. Kaya nga, mga kapatid, sabi ni Tito, malinaw, mga kapatid, mapagpatuloy, maibigin sa mabuti, mahinahon ng pag-iisip, matuwid, banal ng pagpigil, na nananaman sa tapat na salita na ayon sa puro upang umaral ng magaling na aral at paniniwalain ang nagsisilansang. Nagsisilansang. Nilansang, ni Pako. Nagsisilansang. Ibig sabihin, sumasalungat. Maraming sumasalungat, mga kapatid. Kaya nga, kahit nga, mga kapatid ko, sa totoo lang, pagka minsan may mga nagtitempt sa atin, mga kapatid ko, para mawala lang tayo sa kontrol natin sa ating sarili. Kung hindi ka talaga kontrolado, mga kapatid ko, ng Espiritu ng Diyos, mapapaaway ka. Amen. Amen. Kasi kung minsan tayo, parang napakahirap na manahimik, di ba? Gusto natin talagang sumagot. Pagka inagabyado ka na, gusto mo sumagot. Minsan, mga kapatid, nangyari sa akin talaga yan. Hallelujah. Minsan, hindi mo mapigilan, mga kapatid. Pero, bulay-bulahin mo talaga, iisipin mo talaga, mga kapatid. Kasi, sa totoo lang, pagka out of control ka na, meron na. Sabi nga, ang damage, sandyan na. The damage has been done. Meron nang talagang madadamage, mga kapatid. Una, yung integrity natin, mga kapatid. Amen. Yung pagkatao natin. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Kaya nga, isa yon sa attributes ng Panginoon. Isa yon, mga kapatid ko, hallelujah, na dinidima ng Panginoon sa atin na magkaroon tayo ng self-control sa lahat ng bagay sa buhay po natin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Ito yung requirements ng Panginoon sa kanyang mga disciple. Kaya mo, sa 12 apostol, mga kapatid, mayroong isa o dalawa na nawala ang kanilang self-control. Sino? Si Peter at saka si Judas. Kaya sabi niya, mga kapatid, sa Luke chapter 9 verse 23, ganito ang sinabi niya. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa atin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang